Sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, hindi maikakaila na ang pagsubok ay laging bahagi ng landas ng kanyang mga hinirang. Isa sa mga hindi malilimutang yugto ay ang pagtatangka noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino na kubkubin ang Central Office sa Quezon City. Sa pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo o KRD, ipinakita ang matapang na pananampalataya na nagpatibay sa kalooban ng mga kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kwento ay hindi nauwi sa pagkatalo, kundi sa isang makapangyarihang patunay ng proteksyon ng Diyos. Paano nagwakas ang balak na ito? Paano naipakita ang tapang ng mga kapatid at ang hindi matatawarang katapatan ni KRD? Huwag kang bibitiw sapagkat sa kwentong ito, matutuklasan mo kung paano ang Diyos mismo ang tumugon sa pinakamalaking banta sa kanyang bayan. At shoutout po sa mga nag-request ng topic na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa Diyos na patuloy na gumagabay sa ating lahat. Kayo po ang inspirasyon ng channel na ito, kaya't lagi naming sinisigurado na ang bawat video ay puno ng kaalaman, kasaysayan, impormasyon at mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating espiritual na paglalakbay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, mas marami pa tayong matutuklasan at mapag-uusapan sa mga darating na episodes. Kaya't huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Tara na't simulan natin ang makasaysayang talakayan na ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang politika at relihiyon ay madalas na nagtatagpo sa mga kontrobersyal na pangyayari. Isa sa mga naiulat na insidente ay ang tangkang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Ang punong tanggapan na ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya ng mga kaanib, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kanilang espiritual na pamumuhay. Sa ilalim ng pamumuno ng tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eranio G. Manalo, ang iglesia ay hinarap ang isang makabaluhang hamon na tila pagsubok sa kanilang pananampalataya. Noong dekada 80, kasagsagan ng tensyon sa politika. Matapos ang pagbagsak ng Administrasyong Marcos, lumitaw ang mga ulat ukol sa balak na agawin ang templo sentral ng Iglesia ni Cristo. Ang administrasyon ni Cory Aquino na aktibong sinusuportahan ng simbahang Katolika. Ayon sa ulat, ang balak ay ang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City at gawin itong bagong Malacanang. Ang templo naman ng Iglesia ni Cristo na itinuturing na banal na lugar ng pagsamba ng mga kaanib ay di umano'y pinagnanasaan nilang gawing isang basilika para sa kanilang relihiyon. Ang ganitong plano ay isang napakalaking banta sa kalayaan ng pananampalataya at isang malinaw na hakbang na maaring magresulta sa tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng iglesia. Subalit hindi nagtagumpay ang anumang tangka laban sa Iglesia ni Cristo. Sa halip, nakita ng marami ang matatag na paninindigan ng iglesia sa harap ng mga banta. Ang plano umano'y pinangunahan ng mga alagad ng simbahang Katolika, kabilang si Jaime Cardinal Sin, na kilalang tagapagtaguyod ng People Power Revolution.
Ang kontrobersya ay nag-ugat sa alitan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng mga puwersang sumusuporta sa administrasyon ni Cory Aquino. Ang Iglesia ni Cristo ay nanatiling neutral o minsan ay kritikal sa administrasyon ni Cory Aquino, ay tinitingnan ng ilang panig bilang banta sa mga layunin ng gobyerno. Sa pamumuno ni dating General Rodolfo Biazon na may suporta mula kay Jaime Cardinal Sin upang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo, ang balak na ito ay itinuturing na isang hakbang upang ipakita ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa isang organisasyon na may malaking impluwensya at bilang ng mga kaanib. Ang mga ulat ay nag-uugnay sa panahong ito ng tensyong politikal sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na pinanindigan ang kanilang pananampalataya at prinsipyo sa kabila ng iba't ibang banta. Ang ganitong mga hakbang ay tila pagtatangkang hadlangan ang kalayaan ng Iglesia sa pagsamba at pamamahala sa sarili nitong mga gawain. Sa ilalim ng matibay na pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo, hindi natakot ang Iglesia. Ang mga kapatid na tagapagbantay at mga security personnel ng Iglesia ay nagpakita ng tapang at kahandaan, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng sentral, kundi bilang tagapangalaga ng pananampalataya. Sa oras ng banta, nagtulungan ang mga kapatid, mga sibilyan man o sundalo, upang tiyaking ligtas ang lugar. Pagkatapos ng dramatikong tagpong iyon, isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ang naiparating sa lahat. Ang pagkakaisa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang limitado sa loob ng mga kapilya, kundi umabot maging sa hanay ng iba't ibang sektor tulad ng militar. Ang pagkakatuklas ng mga sundalo na ang kanilang kinakalaban ay kapwa nila kaanib ay nagresulta ng isang di inaasahang pagbabagong loob. Ang tensyon ay napawi at ang banta ng karahasan ay nauwi sa kapayapaan. Napag-alaman na sa gitna ng banta, ang mga kaanib ng Iglesia ay nagpakita ng isang hindi matatawarang pagkakaisa at di matitinag na paninindigan. Kasama mga tagapagtanggol, ang ilang sundalong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpakita ng kanilang katapatan, hindi lamang bilang mga tagapagsilbi sa bayan, kundi bilang mga kaanib na handang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at ang Iglesia. May isang mahalagang tagpo ang naiulat. Ang mga sundalong di umano'y lulusob ay napaligiran ng mga kaanib ng Iglesia na tahimik ngunit matapang na nakaposisyon sa kanilang likuran. Hindi nila inaasahan na ang mismong hanay ng mga sundalo ay mga kaanib ng Iglesia na nakahandang tiyakin ang kaligtasan ng Central Office. Sa bawat galaw, naroon ang kahandaan ng Iglesia na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya habang nanatiling mapayapa, mahinahon at ganap na nagtitiwala sa Diyos. Ang kwentong ito ay isang paalaala na hindi masusukat na biyaya ng Diyos na sa bawat pagsubok siya ang ating kalasag at kanlungan. Sa Aklat ng Awit 37, talatang 28 ay muling naging totoo para sa mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan at hindi niya pinabayaan ang kanyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman. Si KRD ay naging huwaran ng hindi matitinag na lakas ng loob at pananampalataya. Isang lider na buong tapang na humarap sa anumang banta laban sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya kailanman natakot sapagkat naniniwala siya ng buong puso na ang Diyos ang tunay na tagapag-ingat ng kanyang bayan. Ang bawat hakbang at desisyon niya ay nag-ugat
sa malalim na tiwala sa pangako ng Diyos na protektahan ang kanyang mga lingkod, gaano man kalaki ang hamon na kanilang kinakaharap. Ang matibay na paninindigan ni KRD ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga tagapangasiwa ng iglesia, kundi pati na rin sa bawat kaanib na huwag mawalan ng loob sa harap ng panganib. Sa halip na panghinaan, ang mga kapatid ay nagkaisa sa pananalangin at pagkilos, laging umaasa at nagtitiwala na ang Diyos ang kanilang kanlungan at kalasag. Ang halimbawa ni KRD ay nagpapaalala sa mga kapatid na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, ang iglesia ay nanatiling matatag, hindi dahil sa lakas ng kanilang kamay, kundi dahil sa kanilang pananalig na ang Diyos ay laging nasa kanilang panig. Ang kanyang buhay at liderato ay naging patunay na sa bawat unos, ang pananampalataya ang tunay na sandigan, na sa bawat hamon, ang tagumpay ay tiyak sa mga tumatawag at nananalig sa Diyos. Sa kanyang halimbawa na ipamalas na walang anumang balakid o panganib ang maaring maghiwalay sa iglesia mula sa walang hanggang pag-iingat ng Diyos. Ang kwentong ito ay isang mahalagang paalala na ang Iglesia ni Cristo ay hindi lamang itinatag upang tumayo sa harap ng mga hamon ng panahon, kundi upang magpatuloy bilang isang liwanag sa sanlibutan, isang tanglaw ng katotohanan sa gitna ng dilim na kawalang pananampalataya at pagsubok. Sa kabila ng mga banta at balakid, nanatili ang katiyakan na ang proteksyon ng Diyos ay laging nasa kanyang bayan, sapagkat ang iglesia ay kanyang banal na kawan. Ang mga tagumpay ng iglesia ay hindi nagmumula sa lakas ng tao, kundi sa biyaya at patnubay ng Diyos. Ang mga kaanib sa kanilang pagkakaisa at matibay na pananampalataya ay patuloy na naging halimbawa ng tunay na pagtitiwala sa Kanya, hanggat nanatiling matatag ang iglesia sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang Kanyang proteksyon at pagpapala ay patuloy nilang mararanasan, isang malinaw na patnubay ng Kanyang kalinga at pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi lamang salaysay ng proteksyon mula sa banta, kundi isa ring patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa Kanyang bayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya at pagsunod ay hindi kailanman nawawalan ng gantimpala. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang ipamalas ng Diyos ang Kanyang dakilang kapangyarihan at upang patibayin ang pananampalataya ng Kanyang mga anak. Ang Iglesia ni Cristo, sa kabila ng maraming unos na dumaan, ay nanatiling matatag at lumago, hindi lamang bilang relihiyosong samahan, kundi bilang sagisag ng liwanag at pag-asa sa sanlibutan. Ito ang nagpapaalala sa bawat kaanib na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa Diyos, at hanggat sila'y nanatiling tapat at masunurin, walang sinuman o anumang makapaghihiwalay sa kanila mula sa Kanyang pag-iingat at pangako ng tagumpay. Ang pagtatangka ng mga tao na kubkubin ang sentral ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Walang puwersa, gaano man kalaki o makapangyarihan, ang makakatalo sa bayan ng Diyos kung siya ang kanilang kasama. Ang sabi nga sa aklat ng Roma 8 talatang 31, kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Ito ay kwento ng pananampalataya, pagkakaisa at tagumpay, isang patunay na ang Diyos ay laging nagmamahal at nag-iingat sa Kanyang bayan. Ang pagtatangka na kubkubin ang Central Office ay naging isang makasaysayang paalala na sa bawat banta
ang Diyos ang tunay na kanlungan ng kanyang bayan. Sa kabila ng lakas ng puwersang sumubok bumangga sa iglesia, natili itong matatag sapagkat ang pundasyon nito ay hindi gawa ng tao, kundi ng Diyos mismo. Ang tapang ni KRD, ang nagkakaisa na mga kapatid, at ang malinaw na proteksyon ng Diyos ay patunay na sa anumang laban, hindi kailanman matatalo ang mga tumatayo sa panig ng katwiran. Ito ang kwento ng pananampalataya at tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na huwag mawala ng loob sa gitna ng pagsubok. Kung paano iniingatan ng Diyos ang iglesia noong panahong iyon, ay siya ring patuloy na gagabay sa kanyang bayan ngayon at magpakailanman. Ang tagumpay ng iglesia ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, kundi sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy tayo magtiwala, magkaisa at manindigan para sa pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay laging sumasa atin. Manatiling nakatayo ang bayan ng Diyos, matibay, matapang at tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Naway inyong nagustuhan ang video na ito, at kung mayroon kayong mga karagdagang kaalaman o pagninilay na nais ibahagi, maaari niyo po itong ilagay sa ating comment section upang mas lalo nating maunawaan ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman. Kaya't huwag kalimutang suportahan ang channel na ito dahil marami pa tayong matutuklasang mga kaalaman, kasaysayan, impormasyon at iba pa na magbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Manatiling nakatutok dito sa ating channel. Sa mga susunod na episode, tatalakayin natin ang mas marami pang misteryo ng pananampalataya, mga kwentong nagbibigay inspirasyon at mga paksang makakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang po at abangan ang mga susunod na usapin na ating ihahatid sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig at pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, keep on learning while having fun, only here in our channel. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan.